Sino ba talaga yung naging crush mo sa ano? Siyempre, special ka sa akin. Sige nga kung special ako. Hawakan mo nga kamay ko. Sige. Ayun! What's up guys? Muli, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap, na muling bumabati na naman sa inyo ng magandang araw, magandang gabi. Saang sulok man po tayo ng mundo naroon, at sa araw na ito, meron ulit tayong panibagong vlog. At alam ko po, inaabangan po ito ng marami, dahil reaction video po ito doon sa vlog ni Kalingap Rab kay Erica at saka po kay Edu, yung part 27. At sa pagkakataong ito, meron na naman po ulit tayong nakuhang mga highlights at iyon po ang pag-uusapan po natin. Halimbawa, yung patungkol po dun sa rating o kaya yung percentage nung chance ni Edu sa panliligaw, pag-uusapan po natin. Dahil mukhang niliwanag po ni Erica ngayon at saka mukhang tumaas po. Tapos bukod po dyan, meron din pong ilang mga katanungan galing sa mga viewers natin, yung madalas po nating nababasa. Kamukha halimbawa kung sino nga ba talaga ang crush ni Erica. Dahil ang tingin ng iba, baka raw hindi si Edu yun. So pag-uusapan po natin dahil niliwanag po ni Erica yan. Tapos isa pa, yung isa po sa pinaka-highlight siguro sa pagkakataong ito at gagamitin nating hashtag, sinabi po dito na special ka sa akin. Kaya ang tanong ngayon, naka-score po ba si Kalingap Edu dito sa pagkakataong ito, mga katugang makalingap? At syempre idagdag po natin yung patungkol po sa pabahay dahil meron na pong sketch, meron na pong plano. So pag-usapan po natin, tingnan natin yung approximate budget kapag ka po ganun ang size ng isang bahay. Pero bago po yun, paalala muna si Kuya Julay, baka sakaling meron pa po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag nating kalimutan, Julay Paunil. Tapos pakipindot po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. Tapos kung okay lang po sa inyo, pakisama po yung ating Facebook page, yung Julay Paunil 2.0, pakifollow po yun at saka pakilike din. So maraming salamat po sa inyo. At ganoon na rin po sina Kuya Bal Santos Matubang, si Kalingap Rab, si Ate Edna Vlogs at saka po si Jumper Sniper, pakisuportahan din po sila. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon, tuloy na po tayo. Pag-usapan na po natin yung patungkol po sa Edrica. Gawan po natin ng reaction video dahil nung nakaraan pong episode, yung part 26, mukhang marami pong nalungkot. At yung iba po, naguluhan. 10% nga ba? 5% or 50%? Dito po sa episode na ito, niliwanag po yan ni Erica at saka po tumaas na po yan. Kaya sigurado po tayo, dito sa episode natin sa ngayon, marami pong matutuwa. Pero syempre, umpisan po muna natin doon po sa ilang mga scene na kung saan ay parang mahalaga o kaya alam ko na kikiligin po yung marami. Unahin po muna natin nung nagkita po sina Erica uli at saka si Edu. Yung naging usapan po nila. Dahil dito po, hindi kailan na pinag-uusapan din po yung naging sagot ni Erica nung nakaraan patungkol po sa rating. At alam po natin na nabababaan din po si Kalingap Edu po doon. Ito po, panoorin po natin. Hi. Oh, hi. Hi. Miss you dapat. Good. Miss you. Kumusta? Okay lang. Okay lang. Dati lang. Hindi ako okay. Bakit? Kasi dapat dinagdagan mo pa. Dagdagan nyo. Wala. Basta na-miss kita. So yun po, sabi ni Edu dito, dapat daw dagdagan yon. Bagaman siyempre dito po sa usapan nila, halata po natin yung ngitian po nila, yung eye-to-eye contact nila. Ramdam po natin na masaya po sila habang nag-uusap. At doon po sa naging usapan nila, dito po uli yung laging ginagawa ni Edu, yung parang nag-a-assume siya. Dahil binanggit niya dito, para bang pakiramdam niya, 100% yung nandoon sa puso ni Erica. Ano pa talaga? 20% sinasabi ng isip mo. Pero ito 100% eh. Oo, paano masabi? Paano masabi? Wala, nararamdaman ko eh. Kasang pakiramdam Hindi nakakapagsinungaling. Alin? Basta, kahit 1% pa yan, hindi ako masuko. Hindi kita susukuhan. Erica May. Kaso nga lang talaga, hindi po lumalayo yung usapan patungkol po doon sa rating.
Kaya nga sabi nga ni Edo dito, hindi raw siya aalis hanggat hindi nadadagdagan. Ito pa panoorin natin. Hindi ako alis dito. Bakit? Hanggat di nadadagdagan. Hindi ako alis. 5.1. 5.1. Nagdagan na isa. Ay, grabe ka. Di mo ako pinatulog ng 2 araw. Ngayon, dyan po sa usapan na yan, dito po nabanggit ni Edo na para bang ang dating ay manhid daw. Kaya parang nagseryoso po dito si Erica. Kaya ang tanong niya, seryoso ka ba talaga? Hindi mo naiintindihan eh. Para kang manhid. Malis. Parang manhid. Di naman. Siyempre, kailangan mo din yung challenge. Challenge. Seryoso ka ba talaga? Nakatarong pa ba yan? So ibig sabihin po, kung i-analyze po natin, si Erica po ay parang nag-aalala. Kasi baka nga po hindi ganun kaseryoso si Edo. Lalong-lalo na po, nasa harap po ng camera. Kaya siguro mga katugang makalingap, yun po siguro ang isa sa dahilan kung bakit yung rating nung nakaraan ay mababa. Parang naninigurado lang po siguro dito si Erica. Dahil dito po sa sunod na scene, ito po yung siguradong magugustuhan ng ating mga viewers. Dahil dito po sinabi ni Erica kay Edo, yung salitang, "Special ka sa akin." Special ka eh. Wow. Oo. Nabis ko lang. Special ka kaya. Hindi ako special sa'yo. Special yan. Ano naman? Kilitan lang. Siyempre, special ka sa akin. Sana all. Ay. Ito ba yan? Sige nga. Low-key lang, low-key. Kaso nga lang po, sa pagkakataon na yan, yung reaction po ni Edo ay parang kulang. Parang siya naman po ang nagdududa. Paano masabi? At para daw po mapatunayan, dapat daw hawakan yung kanyang kamay. At ang maganda po rito, hinawakan nga. Kaso nga lang, medyo mabilisan lang. Pero 2 beses naman. Ito pa panoorin natin. Ang alam ko, pag special, naghahawa kamay. Sige nga kung special ako, hawakan mo nga kamay ko. Sige. Pagiliw ko, miss na miss kita. Ayun na, inawakan ko na. Sabi mo kasi hawak ka lang eh. Bitin na ako. So ayun po mga kababayan, mga kalingap, mga viewers po natin. Siguro naman masaya na kayo doon sa napanood natin. So kahit po siguro hindi na magsalita, kung yung aksyon na lang po nila ang papanoorin natin, o kaya pagbabatayan po natin, siguro naman satisfied na tayo. Na kahit papaano, yung 2 po, mukhang magaan naman po ang kanilang loob sa bawat isa. So in short, mukhang nagkakaintindihan po ang kanilang nararamdaman. Pwede na! Pero doon po sa iba na ayaw maniwala sa sinasabi po natin, pupuntahan na po natin yung kasunod. Na kung saan, ito naman po yung tanong ni Kalinga Prab uli kay Erica, patungkol po doon sa rating. Yung totoong rating. At saka po, nadagdagan na. Ito po, panoorin na lang po natin. Ano ba talaga sa'yo si Edo, di ba? Medyo, Opo. pati mga supporters, nagtatanong, nagtataka. Ano ba talaga? Sa'yo ba? Para sa'yo, ano ba si Edo? Lalo na ngayon, naniligaw siya sa'yo. Ano ba yung nararamdaman mo para sa kanya? Ano po, nararamdaman ko po sa kanya. Ano po, ano lang po, kung ano po kami, ano po ako, kaibigan. Kaibigan? Opo. Tsaka, tulad po nga, medyo, ano na po kami, close na po. Hindi po tulad ng una na mahihain. Okay. Parang nagkakailangan pa po. Pero dun sa in a scale of 1 to 10, di ba? Yan, malinaw. In a scale of 1 to 10, paniligaw ni Edo ay effective ba? Gaano ka-effective yung paniligaw niya? Opo. Effective na. Gaano ka-effective in a scale of 1 to 10? Ano po, 8, mga ganun. 8? Ang taas na. Seryoso, 8? Opo, 8. Kasi po, grabe din po yung efforts niya. Ibig sabihin yung dati, 5.
Opo. 5 yung dati, no? Hindi tayo nagkaintindihan. Opo. Sabi ko pong 1 out of 10 po, 5. Kasi may sabi niya po kasi, sa 100 po kayo ako pa 100%. nag-base po ako sa 1 to 1 to 10. 10. Opo. So, di talaga tayo nagkaintindihan. So, ngayon, ibig sabihin, tumaas siya ngayon. Opo. So ayun po mga kababayan, maliwanag na po yun ano. Nung nakaraan, ang tinutukoy po talaga ay 50%. Bagamat nasabi niya po nung nakaraan, doon sa 10% ay 5. Pero sa ngayon, sinabi niya na 5 out of 10 talaga, walang percent. So maliwanag po yun, 50% nung nakaraan, tapos ngayon, 80% na. Wow! So ibig sabihin, mabilis po yung pag-angat. Hindi ko po sigurado kung napanood ni Erica yung vlog natin nung nakaraan. Kasi sabi nga natin, medyo bilis-bilisan naman o kaya dami-damihan yung pag-angat. Kaya siguro, abangan po natin yung susunod na episode. Dapat liwanagin ni Erica dito kung 10% nga ba, 5%, or 50%. At kung sakasakaling tama po yan, sana naman mabilis yung pag-angat. Sa mga susunod na episode, sana naman 80%, 90%, 95%, 99%. Kaya siguro po yung ating mga viewers ngayon, lalo pong masaya. Lalong-lalo na po yung mga Edrica fans. So sana po i-share natin yung mga ganitong videos, mga katugang makalingap. Pero hindi pa po tayo tapos. How about off-cam? Anong klase sa sayo without the camera? Ano po siya? Maasikaso po. Uy! Mabait. Opo. Mabait. Sa ano po siya, Grabe. talkative po siya pag kami Kayo lang? Seryoso? madali-dali. Pag kami, madadala din siya sa amin kasi close na rin naman. Pero minsan tahimik din. Opo. So even without camera pala, tuloy din yung panliligaw niya. Tuloy ba yung panliligaw niya kahit off-cam? Bawa sa text, ganun. No comment po. Bakit daw comment? Sikreto? Opo. Secret lang. Puntahan po natin yung ilan po sa madalas nating nababasa sa mga comment section. Yung mga tipong pampaduda o kaya pamparumi ng isip yung iba. Halimbawa, madalas sa mga comment, sinasabi nila, ang crush daw po ni Erica ay si Ruel. Siguro naman marami sa atin nababasa po yun. Ngayon para matapos na po yan, pakinggan po natin yung tanong ni Kalinga Prab patungkol po dyan at saka yung sagot po ni Erica. Eto po yon. Sino ba talaga yung naging crush mo sa sa K-Boys Sa K-Boys, group? so, ano po siya, matangkad, tsaka po mahihain na tahimik. Matangkad, mahihain, tahimik? Opo. Ayaw mong pangalanan? Clue na lang talaga binigay mo? O, sila nang bahala. Opo, bahala na po Matangkad, pambira. Sa clue pa lang, kilala na eh. Bahala na po sila mag-isip. So yun po, siguro naman maliwanag na yon. Kahit hindi po pangalanan, ang sinasabi niya po, matangkad, mahiyain, at saka tahimik. Siguro naman po, doon sa clue na yon, alam natin kung sino na yon. Siguro po, sa mga viewers po natin, po pwede nyo pong i-comment sa baba, sino nga ba yung crush ni Erica? Ulo sa pakiramdam po natin, iyon din po ang inyong nararamdaman. So nagkakaisa po tayo doon. At sa palagay ko po, hindi po si Ruel yon, mga katugang makalingap. Yun po ang liwanagin natin, para naman yung mga Rochelle fans, medyo mapanatag na po sila. So sana maliwanag na po yun, mga katugang makalingap. At syempre isingit din po natin, dahil si Edo po dito, ay tinanong din po ni Kalinga Prab patungkol po sa kanila ni Erica, on-cam at saka off-cam. So panoorin po natin. Ngayon, tatanungin kita, Insan. Totoo ba yun yung mga sinasabi mo sa kanya? On-cam or off-cam? On-cam at off-cam. Oo. Inaano ko naman eh. Ganun man talaga. Hindi mo ako masyadong sweet. Ganun ba? Pero yung mga... Pero yung effort ko na ando naman eh. Ayun talaga, totoo. Ibig sabihin, totoo talaga. Ganun pa lang. Hindi mo makita. Ayun. Basta-basta gumagalaw na walang dahil. Grabe. Ano naman, Eds, masasabi mo dun sa mga ginagawa mong effort at panliligaw kay Erica? Siguro mas aanin ko pa para medyo parang sa tingin niya parang Oo nga, no? uncertain ang galaw ko. Parang nagdududa siya. Yun din yung feeling ko eh. Yun din yung sagot niya kanina, heart to heart talk ko siya kanina. So, anong plano mo? Anong plano mo sa sunod? Siguro magiging mas mas medyo sweet ng konti at hindi masyadong Palagi akong parabiro eh. Hindi ko maiwasan. Oo. Nasa akin na yung ganong klaseng talaga. Ayoko din ng ganun yung puro lambing baga, no? Oo. Puro sweet, no? Oo,
masyado. Minsan ano tayo ay yung parang may biro-biro. Parang diba? pakaramdam ko kasi pag puro ganun, mauumay ako. Oo nga. So yan, style ni Kalingap Edo. So ayun po mga kababayan, siguro po hindi ko na po yun ipapaliwanag. Malinaw na po siguro yung binanggit po ni Kalingap Edo patungkol po sa kanila ni Erica. Ngayon po, puntahan na po natin yung pinaka-last part. Ito po yung pinakamahalaga na kung saan ay marami pong nagulat. Ito naman po ay patungkol dun sa gagawing bahay kay Erica. Dahil meron na pong plano, meron na pong sketch, so may idea po tayo kung ano po yung size, ano yung mga rooms, at saka po yung proportion, kung paano po hinati-hati yung loob ng bahay. Maraming kwarto, at saka yung kapansin-pansin po dito ay yung garage. Ngayon, para po mas malinaw sa ating mga viewers, panoorin po natin yung part na yan. Ayan, so ito yung bahay nila Erica. Bale, siya. Ito na yung floor plan. Oh, yung floor plan. Hindi man tayo magaling magbasa nito. Kailangan natin ng engineer. So, dun sa first floor, nandito yung living room. May garage. Grabe. Garage. Ba't may garage? Oh my goodness. What's the meaning of this? Tapos... Okay na lagi motor ko po. Kitchen. Tapos may dirty kitchen. May CR. Sa first floor, bro, ang CR, dalawa. Dalawang CR. May... Ang laki. Baka may CR pa sa loob ng kwarto niya. Oh, meron. Meron talaga. May walk-in closet siya, bro. Ay, grabe! Laki! May walk-in closet. May sponsor ko isang shorts. So Alcampor. May round table. May split air conditioner. Tapos, may desk. Ayan. May CR. Ang laki ng kwarto ni Erica, grabe. Dito sa second level, ang kwarto ay 4. May bedroom number 4. May maze bedroom. Ito, meron. Sige, Ate May. Ate May, may kwarto ka. Ayaw. May sariling kwarto si Ate May. Ayan o. Sariling kwarto ni Ate Thank you so May. much po. So ayun po mga kababayan, ang laki po ng bahay. Nandun na po yung sketch, yung elevation, pinakita na. Yung floor plan, doon sa ground floor at saka doon sa second floor, nakita po natin. At talagang malaki po siya. Almost 10 by 10. Although yung lapad po, kulang-kulang 10 meters naman po yun. Dahil yung isang column to column ay 4 meters, tapos 3 meters, at saka 2.27. So more or less po nasa 9.27 yung parang width po noon. Pero talagang hindi may kakaila na talagang malaki po yung area, mga katugang mga kalingap. Ngayon kunin po natin yung yung approximate budget sa ganitong bahay. Base po dun sa sketch, kunin po natin yung po pwedeng gastusin po niyan. Ngayon i-assume na lang po natin na yung lapad po ay nasa 9 meters. Tapos yung pinaka-length niya po ay nasa 10 meters. Ngayon, kung i-compute po natin yung area po noon, 9 by 10 na lang. I-assume natin, ay nasa 90 square meter po yon. Tapos dalawang palapag, magiging 180 square meter. So kung i-compute po natin yung approximate budget po niyan, usually po sa mga gumagawa po ng bahay, nagre-range po yan ng mga 20,000 hanggang 34,000 per square meter. Yun po ay depende sa klase po ng finishes. Kung mga alamansyon ang dating, magaganda talaga yung finishes, minsan lumalagpas pa po yun ng 35,000 per square meter. Pero kapag ka po dun sa mga medyo budget lang, medyo katamtaman lang yung quality niya, minsan napagkakasya po yung 20,000 per square meter. Masyadong maliit na po yun. Dahil sa ngayon po, ang bilihin ng materyales ay napakamahal na. Tama kayo, tama kayo. Yun naman po, ay para sa mga pang-personal na bahay. Yung mga tipong nag-abroad ka, tapos magpapagawa ka ng bahay, syempre ang gusto natin, medyo maganda-ganda naman. Tapos yung iba naman po, yung nagpapagawa po sa loob ng subdivision, so halos ganun po yung rating po noon, o kaya yung presyohan per square meter.
Pero i-apply po natin dito sa pabahay program ng Team Kalingap, medyo babaan po natin ng konti. Kumbaga, lumagay lang po tayo doon sa pinaka-conservative price. So i-assume po natin 15,000 per square meter na lang po. So kung i-multiply po natin sa 180 square meter, lalabas po yan 2.7 million pesos mga katugang mga kalingap. So hindi po biro yan. So ipagpalagay na po natin, ang budget po ay mga nasa 2.5 million. Kapag ka po ang size ay ganon, tapos yung finishing ay medyo maganda-ganda, hindi po bababa yan ng 2.5 million. Yun naman po ay parang estimated price lang naman. Pero masasabi natin, malaking halaga po yun mga katugang mga kalingap. Dahil ang pabahay po ni na Kalingap Rab, ni Kuya Bal Santos Matubang, ay nagre-range lang po ng mga 300,000 to 600,000 more or less. Pero dito po, talagang malaki po ito. Kaya masasabi natin, record breaker na po ito. Kaya masasabi lang natin, maraming salamat po kay Sir John A. Dahil siya po ang pangunahing sponsor po sa pabahay ni Erica. Sana all. So siguro po, sa pamamagitan po niyan, dito muna natin tatapusin. Yun po ang napag-usapan po natin. Yung rating po ng panliligaw ni Kalingap Edo, maliwanag na po, 80% sa ngayon. Tapos merong magandang pabahay, malaki po yan. Kaya masasabi natin, napakaswerte po ni Erica at saka ng kanyang pamilya. So muli, ito po muna si Kuya July, pansamantala magpapaalam po muna. Pero gaya ng dati, meron lang po muna tayong isa shoutout. Tapos maraming salamat din po sa aking mga kasamaan sa Koos, Kalingap, OFW Organic Sponsors, sa inyo pong patuloy na pagsuporta po sa mga pabahay program ni na Kuya Bal Santos Matubang at saka po ni Kalingap Rab. At ganoon na rin po sa ating mga viewers, yung masugid pong taga-subaybay ni Kuya July, na laging nanonood sa ating mga video upload, sa ating mga live stream, kahit replay. Maraming salamat po sa inyo. At ganoon na rin po yung nanonood din sa ating Facebook page, yung July Foundry 2.0. Huwag natin kalimutang i-follow po yun at saka i-like. Maraming salamat doon sa mga hindi nag-skip ng ads, nagla-like at saka po nag-share ng ating mga videos. At kung inyo po nagustuhan ito, pwede po nating i-share. So maraming salamat po sa inyo. So muli, ito po si Kuya July ang inyong katugang, na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita na lang tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang samang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain nawa kayo ng Diyos, mabuhay tayong lahat. God bless. Bye-bye!